Naiigdig ng Land Transportation Office o LTO ang kampanya kontra sa operasyon ng mga kolorum na sasakyan o yung mga pumapasada ng hindi rehistrado o walang prangkisa. Bukod kasi sa lugi ang mga rehistradong PUV, nalalagay din sa alanganin ang kaligtasan ng mga pasahero. They eat up as much as 20% of the day-to-day income of a legitimate public transport operator. And 20% is a lot. If a jeepney driver earns 8,000, it's something like 1,600 a day taken out from them by these illegal activities. This will also affect the riding public by way of these colored vehicles are not regulated, the roadworthiness are not tested, and that the insurances required by government are not covered in case of any accident. Ito rin ang sentimiento ng mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Dapat po dyan, maalis na talaga yung mga kolorong kasi yung mga legal na may linya, hirap sa mga pasahero na kukuha pa nila. Sana paghuhulihin na ho yun kasi nakakabawas sa mga pasahero namin eh. Tsaka sa kita rin namin dahil sa mahal ng diesel. Dapat yan, hulihin yan kasi unfair naman yan sa mga lehitimo. Ay sila hindi nagbabayad ng tamang buwis sa LTO. Ay yung mga lehitimo yearly nagrehistro pagkatapos ng franchise, nagre-renew, nagbabayad din yun. Pero ang mga pasahero magkaiba ang pananaw sa pagsakay sa mga kolorum. May natatakot pero meron ding no choice talaga kapag rush hour. May possibility na pag may nangyaring emergency sa akin is wala akong matatawagan or wala akong mapoprovide na info since walang information yung sasakyan. Okay lang sa akin lalo pag nagmamadali ako, walang masakit. Minsan natatakot rin pag harass hour na. Talaga sasakay ka talaga doon. No choice eh. Sabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, pinag-aaralan na raw na magdagdag ng ruta. Sakali may mga kababayan tayo na may lugar sila na nakikita nila nahirapan sila, pwede naman nila pong isuggest sa LTFRB para at least kahit paano ma-address po namin yung area na yun. O kung anong ruta ito na pwede natin i-address. Panawagan ng Transport Group na Manibela magbigay ng special permit o provisional authority para makabiyahe dahil may napipilitan lamang magkolorum dahil hindi nabibigyan ng prangkisa kahit nag-a-apply sila. 2 dekada na raw kasing walang bagong prangkisang inaaprubahan ang LTFRB. Best way na pinakamabilis na paraan ngayon na pwedeng ibigay po ng LTFRB kung di man special permit, provisional authority na at least 1 year at renewable siya habang inaasikaso po at pinag-aaralan po yung mga ruta. Kason Cruz, CNN Philippines.